Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dito sa akida yung sumunod na aralin, chapter na tayo 49. Babu qaulillahi ta'ala, wala in adaknahu rahmatan minna min ba'di darra massathu la yaqulanna hadali. So itong chapter na ito, itong aya na ito ay nandoon sa Surah Fussilat verse 50. Surah Fussilat verse 50. Hanapin nga natin yun, yung kabuuan ng aya. Wala in nadaknahu rahmatan minna min ba'di darra'a massathu la yaqulanna hadali. Tunay na kapag pinatikim namin ng habag ang tao, habag na mula sa amin matapos ang sakuna na dumating sa kanya, ang sinasabi niya, ito ay para sa akin o ito ay dahil sa akin. Ang ibig sabihin niya, nakaligtas siya sa sakuna dahil sa kanyang talino, dahil sa kanyang husay. Di ba lumubog yung barko, tapos nakaligtas siya. Pagdating niya sa Pampang, sasabihin niya, magaling kasi ako lumangoy kaya ako naligtas. So yun yung ganun yung tinutukoy dito. Wa ma adunnu anna sa'ata qa'imata. Gayon din sasabihin niya matapos niyang sabihin na nailigtas siya dahil sa kanyang sariling galing. So hindi raw siya naniniwala na matataguyod pa ang araw ng paghuhukom. So kafir na kafir talaga ito. Wala irruji'tu ila rabbi inna li endahu lalhusna. At kung ako man ay babalik sa aking Panginoon, kafir ito pero maaring meron pa rin siyang pinaniniwalaan na Panginoon. Kasi pwede mangyaring ganun naniniwala na mayroong Diyos pero kafir, di ba? Yung mga Kristiyano, naniniwala naman sila na may Diyos. Okay, matapos yung kanilang kasamaan, itatanggi nila yung araw ng paghuhukom, na para bang sasabihin nila, kung meron mang araw ng paghuhukom, kung meron mang kabilang buhay, sigurado ako, bibigyan ako ng magandang biyaya ng aking Panginoon. Siyempre, bahagi ito ng kanyang pagkaligaw. Baluktot na yung kanyang pagkaunawa. Baluktot na yung kanyang pagkaunawa sa relihiyon. Kaya nga sabi ni Allah, tugon ni Allah sa mga tao na ito, فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا. Yan, tiyak. Dahil nga sa araw ng paghuhukom, ipapabatid namin sa mga hindi nanampalataya ang kanilang mga ginawa. Wala nudhikannahum min adabin galid. At tiyak na ipapatikim namin sa kanila ang parusang matindi. At yung sumunod na aya, kaya binasa na rin natin yung kabuuan ng aya at yung mga susunod na aya kasi magkakaugnay ito para mas maintindihan natin itong kabanata. Wahida an amna alal insani a'rada wa na'a bijanibi. Di ba kanina binigyan siya ng pagsubok. Tapos nung niligtas siya ni Allah mula sa pagsubok na yun, sabi niya, nakaligtas daw siya dahil magaling siya. Dahil sa husay niya. Ngayon, kapag pinatikim naman daw ang tao, o ang karamihan sa mga tao, di ba, ng biyaya, siya daw ay tumatalikod. Kumbaga, hindi siya nagpapasalamat kay Allah. Wa idha massahu syarru fadudu'ain arid. Pero kapag dumating sa kanya ang kasamaan, napakarami niyang dua, napakarami ng kanyang panalangin, pagdarasal. Kumbaga naalala lang niya si Allah kapag merong sakuna. So ito, magkaibang tao ito yung tinutukoy dito, magkaibang tao. Pero maaring magiging katangian ito ng iisang tao lang Pwede rin pala. Kasi kanina, di ba?
Binigyan siya ng pagsubok, nung nakaligtas siya, sabi niya, nakaligtas ako kasi magaling ako eh. Tapos ngayon yung pinatikim na naman siya ng biyaya, tumatalikod siya at hindi siya nagpapasalamat kay Allah. Kasi maaring yung biyaya na yung pinaniniwalaan niya, nanggaling lang din sa galing niya, sa husay niya. Sabi niya, yumaman ako kasi magaling ako eh. Ganun. Hindi niya kinilala na yun ay biyaya ni Allah. Pero kapag dumating sa kanya yung kasamaan, pagsubok, sinubok na naman siya ni Allah, nagdudua siya kay Allah. Pero maaring babalik na naman. Pagbalik doon sa unang aya binasa natin, kapag niligtas na naman siya ni Allah sa pagsubok na yun, sasabihin na naman niya, nakaligtas ako kasi magaling ako eh. Diba? So itong dalawa na ito, kaya sinadya nating basahin ngayon. Kasi pwedeng ito eh, bahagi ng isang cycle lang na paulit-ulit na mangyayari sa kuffar. So itong aya na ito, yung Surah Fussilat verse 50, Yukbirullahu ta'ala annal insana al-juhudu li ni'mi rabbihi fi halid dar yahrahu ilallahi wa yunibu ilayhi. So dito sa aya na ito, pinababatid sa atin ni Allah ang tungkol sa isang tao na hindi mapagpasalamat sa kanyang Panginoon. Hindi mapagpasalamat sa biyaya ng kanyang Panginoon. Na kapag siya ay nasa pagsubok o nasa sakuna, lumalapit kay Allah at nagbabalik loob kay Allah at nagdudua din, nananalangin kay Allah. Pero, وَإِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالصِّحَةِ وَسِعَةِ الرِّزْقِ يُنْكِرُ ذَلِكَ. Pero kapag dumating na sa kanya yung tulong ni Allah, nawala na sa kanya yung pagsubok, biniyaan siya ni Allah sa pamagitan halimbawa ng kalusugan, halimbawa nagkasakit siya. Habang may sakit siya, dua siya ng dua kay Allah. Kaya habang mahirap siya, dua siya ng dua kay Allah. Pero nung lumusog na siya, gumaling na yung kanyang sakit o kaya nung yumaman na siya, yun kirudalik, itinatanggi na niya ito, yung biyaya ni Allah. O itinatanggi niya na ang biyaya na ito ay galing nga kay Allah. Wa yaqulu innama niltu hadihin ni'am bi majhudi. Bagkus ang sinasabi niya, nakuha ko lamang ang mga biyaya na ito dahil sa aking pagsisikap. Wa amali wa istihkaki. Nakamit ko ang mga biyaya na ito dahil sa aking pagsisikap, sa aking sariling gawa, at dahil ito ay karapat-dapat sa akin. May ngayon, daming na-invento ngayong mga salita eh. Yung laging binabanggit sa mga post yung deserve. D-A-S-U-R-V. Ganun yung spelling nila eh. Pero yung ibig sabihin nila, dapat lang. Kumbaga, deserve din daw nila yung mga bagay-bagay. Diba? Pinagyayabang nila. So, inaangkin niya ngayon, karapat-dapat lang sa kanya yung biyaya na yun. Kasi pinagsikapan niya, pinaghirapan niya. So, hindi niya binabanggit si Allah. Hindi niya binabanggit si Allah. Samantalang kanina, nung naghihirap siya, dua siya ng dua kay Allah. So, itong cycle na ito ng dalawang aya na ito, maaaring mangyari siya sa iisang tao lang eh. Maaring iisang tao lang ito. Kumbaga na ganun yung kanyang ugali. So, yung kinalaman ng aya nga na ito, dito sa Kitab at-Tauhid. Wa munasabatul aya li Kitab at-Tauhid, ang kinalaman ng chapter na ito o ng aya na ito sa Kitab at-Tauhid sa pangkalahatan. Anna taqidan ni'amallahi bisyukrihi wa thana'i alayhi biha min kamalit tauhid. Ang pag-uugnay daw ng pasasalamat kay Allah at ang pagpuri sa Kanya, kumbaga yung iugnay natin yung mga biyaya ni Allah sa pagpapasalamat, kumbaga tuwing may biyaya, nagpapasalamat tayo kay Allah. Kaya nga ugali ng mananampalataya, di ba? Kapag siya ay biniyayaan, nagpapasalamat siya kay Allah. At kapag siya ay sinubukan, nagtitiis siya
at nananalig kay Allah. At nananalig kay Allah. So, ganun yung mananampalataya. At sa pamagitan nga nito, inshallah, ay nagiging mas ganap ang kanyang pagsasabuhay sa tauhid. Ang pagpapasalamat kay Allah sa kanyang mga biyaya. Kasi nga naman, kung sa iba ka magpapasalamat, malinaw na shirk, di ba? Malinaw na shirk, sa iba ka nagpapasalamat. Ngayon, ang hindi pagpapasalamat kay Allah, kufur naman. Kufur. Yung nakatanggap ng biyaya na sa iba nagpapasalamat, nagsishirk. At yung nakatanggap ng biyaya na hindi nagpapasalamat, kufur naman yung kanyang ginagawa. So para maging kompleto ang ating tauhid, dapat maging mapagpasalamat tayo kay Allah, inshallah. Wa ana inkara ni'am wa juhudaha minal kufri. Ito na nga. Kasi ang pagtanggi sa biyaya ni Allah at ang kumbaga hindi natin pagpapasalamat kay Allah. Kaya tinatanggi natin na galing ito kay Allah bagkus ay galing lamang sa ating mga sarili. Ito nga ay kufur. Minal kufri alladhi yunafi kamalit tauhid. Ito ay kufur na sumisira sa pagiging kompleto ng tauhid waliyadu billah. So merong hadith mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, narinig daw niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsasabi, inna thalathatan min bani Israila abras wa akra wa a'ma fa aradallahu ay yabtalihim. Nabanggitan natin ito sa mga lecture nung nakaraan. Doon daw sa angkan ng Israel, merong 3 tao na gusto ni Allah na subukan. 3 tao. Yung may ketong, yung kalbo, at yung bulag. So 3 may kapansanan. So itong hadith na ito, kumbaga sinubok sila itong 3 na ito. Kumbaga may dumating sa kanilang anghel, tapos nung tinanong nung anghel yung may ketong, anong pinakagusto mong biyaya? O anong pinakagusto mong mangyari? Sabi niya, gusto ko sana ng magandang balat. Tapos nung ano naman gusto mong biyaya? As mamiling siya ng yata yung hiniling niya, kambing o tupa, isang kawan ng kambing o tupa. Binigay nga sa kanya nung anghel. Tapos ganun din yung yung kalbo at saka yung bulag. Yung kalbo nagkaroon ng buhok at yung bulag nakakita. At may kasama pang ibang biyaya ni Allah. Ano yata sa kanila, baka o camel, ganun. Pero nung bumalik na sa kanila yung anghel, tinanggihan nila yung anghel kasi nagpanggap yung anghel na pulubi. Di ba madalas sa fairy tale yun nangyayari So ibig sabihin kahit sa Islam may mga ganung mga kwento. At maring doon din nga nanggaling, ginaya lang nila. So na may namalimos, yung pala yung anghel nagpapanggap lang. Tinanggihan sila. Tinanggihan nila yung anghel. Tapos sabi nung anghel doon sa 3, hiwa-hiwalay naman yung pinuntahan Hindi ba dati kang may ketong? Tapos sabi niya doon sa kalbo, di ba dati kang kalbo? Tapos sa bulag, di ba dati kang bulag? Tinanggi nila lahat. Sabi nila, hindi. Dati na akong ganito. Dati na maganda yung balat ko. Dati na maganda yung buhok ko. Dati na ako nakakakita. Ganon. So may kinalaman talaga sa sa chapter na ito. Tsaka doon sa aya na nabanggit. So ngayon kahulugan ng mga ito, yung abras at yung akra. So yung abras nga, yung may ketong, yung akra, yung kalbo. At sinubok sila ni Allah. Sinubok sila ni Allah. At yun nga, itong mga tao na ito, kumbaga, kabilang sa pinsala na nararanasan nila, yung pinipintasan sila ng mga tao, tinutokso sila ng mga tao. Na bukod dun sa, kumbaga, maaring paghihirap na dala-dala nung kasing ketong daw, hindi talaga siya kumbaga, makirot siya sa balat. Pag merong ketong. Ngayon may gamot na yung ketong Alhamdulillah. Kaya nga yung yung sa Palawan yun yung leper colony. Ano bang pangalan nun? Colyon leper colony. Sarado na yun Yung mga may ketong, doon sila iniipon. Yung mga may ketong sa buong Pilipinas, doon binapatapon. Pero ngayon may na kasi may gamot na. Kahit nasa bahay na lang may ketong.
Pero dati kasi, akala nila nakakahawa, tapos akala nila madaling makahawa. So doon sila iniipon. Pero ngayon may gamot na, alhamdulillah. So ito yung yung mga kalagayan nila. So dito, yung dito, aral dito. Yung sinasabi nila na kumbaga tinatanggi nila na biniyayaan sila ni Allah ng anumang pinakikinabangan nila. So yung abras, huwa man bihi daul baros. Yung abras siya yung may ketong. Yung akra, huwa man bihi daul kara. Wa huwa daun yusibu as-sibyan fi ru'usihim. Thumma yantahi bi zawali sya'ar kulluhu o ba'duhu. So yung naman, yung akra, naman kumbaga, naging kalbo sila dahil sa sakit. So minsan bata pa lang nagkakaroon na ng ganitong sakit at nauubos yung kanilang buhok. Minsan nga hindi pantay yung pagkaubos ng buhok eh. Minsan dito lang sa gilid, ganun. So siguro nga rin, kumbaga, para sa kanila kapintasan din yun o kapansanan. So nga sinubok sila ni Allah. At gayon din yung bulag, syempre. Sinubok sila ni Allah at gusto nila na gumaling sana sila. Hiniling nila doon sa anghel kasi pinipinsala sila ng mga tao, pinipintasan sila ng mga tao. At yun na nga, kabilang doon sa mga hiniling nila, yung naka na asyara. Ito yung camel na buntis na pang 10 buwan na niya nasa pagbubuntis. Diba doon sa tinatalakay natin ngayon Suratul Takwir, idal isyaru uttilat. Kapag daw yung camel na buntis ay pababayaan na lang. Kasi yung camel pala, nagbubuntis siya 12 months to 14 months. Mas matagal siya kaysa sa tao. So nasa ika-10 buwan, halos kabuhanan niya na yun na may tuturing. Maselan na yung camel na buntis sa ganitong panahon. So dapat tinaalagaan. So yung hiniling niya, camel na ganong edad at buntis para manganganak na malapit ng manganak. At nung yung mga hiniling nila, din yun bandang huli dumami. Hindi na kasi binanggit yung buong hadith dito. Hindi na binanggit yung buong hadith. So lumapit sa kanilang anghel na nagpanggap na pulubi. So hiniling sa kanila ng pulubi, so sabi, in kataat bi al-habal, na daw, kumbaga naputol na yung kanyang lubid. Ibig sabihin na ubusan na siya ng pera. Tong tatlo na ito na bandang huli yumaman. Kasi dumami din yung kanilang mga tupa at baka o camel. Hindi nila binigyan yung pulubi. Kaya sinabi na lang ng pulubi sa kanila, fasirukallahu ila makunta. Ibalik ka nawa ni Allah sa dati mong kalagayan. Yung ay raddo ka ila makunta alihi sabikan minal baras awal kara awal fakar. Ibalik ka nawa ni Allah sa pagiging ketongin at pagiging kalbo. Pero naalala ko nga pala, yung bulag, yun lang yung nagbigay doon sa pulubi. Sa tatlo sila, di ba? Yung may ketong, yung kalbo, tsaka yung bulag. Yung may ketong, tsaka yung kalbo, tumanggi. Pero yung bulag, binigyan niya ng limos yung pulubi, tapos bigyan pa siya nun sa mga alagaing hayop na ibiniyayaya sa kanya na nauna. Kasabay ng kanyang paggaling. Kasabay ng kanyang paggaling. Yung bulag yung tumugon. Kaya nanatili sa kanya yung biyaya
sa kanya. At yung bulag na yon, nung inalok pa niya yung yung anghel na nagpanggap, sabi pa nga niya na kunin niya yung anuman sa gusto niyang kunin mula doon sa yaman na ibinigay sa kanya ni Allah. Kumbaga, para makatulong palalo sa kanyang paglalakbay. Kaya nalugod sa kanya si Allah at pinanatili siya sa kanyang kalagayan. Na bandang huli, sinabihan sila na sinubok lang din sila. Yung aral dito, inshallah, anna man jahada ni'amallahi walam ya'tarif biha wa nasabaha ila ghairihi faqad ta'arrada li saktillahi wa alimi adabihi. Sino man daw ang tumanggi sa biyaya ni Allah o kaya hindi ko milala na galing ito kay Allah o iniugnay ito sa iba pa liban kay Allah. 'Di ba? Biniyayaan ka ni Allah ng biyaya tapos kay Jesus ka magpapasalamat, kay Mama Mary o sa santo. So, ang tao na ito daw ay kamumuhian ni Allah at parurusahan niya ng malupit na parusa, masakit na parusa. Kasi nakagawa siya ng shirk at kufur. Kung di siya magtatawba, paparusahan talaga siya. Anna man i'tarafa bi ni'amillahi wa nasabha ilayhi wa adda haqqallahi fiha min zakatin wa ghayriha annahu kad istahaqqa ridallahi wa thawabahu. Sino man daw ang kumilala sa biyaya ni Allah at inuugnay ang biyaya na ito kay Allah at binayaran ang karapatan ng yaman na ito, kasi yung bulag, di ba, yung binigyan niya yung anghel nung kabilang sa yaman niya, isa yung anyo ng zaka eh. Kumbaga parang nagbabayad siya ng zakat. Ganun naman talaga yung zaka. Nagbabayad tayo ng zaka bilang pasasalamat natin sa biyaya ni Allah. At ganyan din, binibigay natin sa mahirap nang sa ganyang mahirap makaramdam ng ginhawa. Lalong-lalo na kung malaki-laking zaka yung matatanggap niya. Pwede na siya magnegosyo. O, hindi na siya magiging mahirap. Hindi na siya magiging mahirap. At iba bang katulad nito, sino mang gumawa nito ay nagkamit ng kaluguran ni Allah at biyaya ni Allah. Alhamdulillah. Siyempre yung kinalaman ng hadith na ito sa chapter, anna fihi wa'idan liman ankara ni'amallahi wa dafaha ila ghairihi. So naririto ang babala sa sino mang tumatanggi sa biyaya ni Allah o nag-uugnay dito sa iba pa liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So meron pang karugtong chapter na ito na matatalakay na natin next week inshallah. Kasi meron pang isang tao sa Quran na tumanggi sa biyaya ni Allah. Si Karun. Alala niyo si Karun? Hudyo siya na mayaman. Tapos sobrang dami ng kayamanan niya. Yung susi ng kanyang vault, malaki at mabigat. Kailangan pang buhatin ng maraming tao. Ganun kalaki yung susi niya. Gano'n kalaki yung yaman niya. Diba si Karun? Tapos lagi niya sinasabi, innama utituhu ala ilmin indi. Nakamit ko lamang ang mga yaman na yan dahil sa kaalaman na nasa akin. So, hindi niya iniugnay kay Allah. Samantalang dapat nga mananampalataya siya kasi kabilang siya sa nasyon ni Musa alayhis salam. Kabilang siya sa nasyon ni Musa alayhis salam. Actually, kabilang siya doon sa mga nagre-rebelde laban kay Musa alayhis salam. So, matatalakay pa natin tungkol kay Karun. Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.